Paano kung sabihin kong ang mga piramide ng Ehipto, pader ng Machu Picchu at alamat ng nawawalang sibilisasyon ay konektado ng isang sinaunang lihim? Isang lihim na hindi nakabaon sa ilalim ng buhangin kundi nakaukit sa harap ng lahat sa mga pader ng isang templo na maaring bisitahin ng kahit sino. Parang hindi ka panipaniwala pero ganun nga. Ngayon, sisimulan nating i-decode ang code na posibleng magbago ng kasaysayan ng sangkatauhan bago ang bagong paglalakbay sa hangganan ng kaalaman. Kung hindi nyo pa nagagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications dahil ito ang pinakamagandang paraan para suportahan ang aming trabaho para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na kabanata ng kwentong ito. Sa malawak na entablado ng kasaysayan ng tao, marami pa ring madidilim na bahagi, mga tanong na hindi pa nasasagot na matyagang naghihintay ng kasagutan. May mga misteryo sa mga bagay at monumentong gawa noong prehistorya na tahimik na tagapagbantay ng sinaunang kaalaman. Isipin ninyo ang kahangahangang pader ng Cusco, Machu Picchu o Sacsayhuaman sa bundok ng Peru. Paano nagawang itayo ng mga sinaunang sibilisasyon ang napakalalaking estruktura kahit wala silang modernong kagamitang metal? Paano nila inilipat, itinayo at pinag-akma ang dambuhalang tipak ng bato? Isang kasing hiwagang palaisipan ang lumilitaw sa Tiahuanaco sa Bolivia, malapit sa napakagandang lawa ng Titicaca sa taas na 3,800 metro. Dito natin matatagpuan ang mga labi ng isang napakatandang sibilisasyon at kabilang sa mga kamangha-mangha nito ay ang pintuan ng araw na inukit mula sa isang solong monolitong bato na tumitimbang ng 18 tonelada. Ilan lang ito sa pinakamisteryosong lugar sa planeta at baka mahaba pang listahan. Marahil ang susi para maintindihan sila ay nasa isang partikular na lugar, isang monumentong maaaring naglalaman nito. Hindi lang ito mahalaga sa kasaysayan ng Ehipto, kundi pati sa nakalimutang bahagi ng sangkatauhan. Para makita ito, kailangan pumunta sa Ehipto. Ang templo ng Edfu ay inialay kay Horus, Diyos na lawin na anak ni na Diyosa Isis at Diyos Osiris. Ito ay isang medyo bagong gusali dahil itinayo ito noong panahon ng Ptolemaic kaya sa pagitan ng 237 at 57 BC. Ngunit ito ay itinayo sa ibabaw ng isang mas matandang templo na nagmula pa noong panahon ng Lumang Kaharian kaya sa pagitan ng 2,700 at 2,200 BC. Ang natatangi sa templo ng Edfu ay hindi ang edad nito, kundi ang mga inskripsyon sa loob. Ipinapakita ng inskripsyon sa templo ang mga pambihirang pagtukoy sa unang panahon na pinamunuan ng mga Diyos bago ang mga dinastiyang paraoniko. Itinuturi ng maraming Egyptologist na alamat ang konseptong ito, ngunit posibleng may mas malalalim itong katotohanan tungkol sa pinagmulan ng sibilisasyong ito. Batay sa sinaw ng inskripsyon, isang sibilisasyong binubuo ng mga nilalang na Diyos ang namuno sa mundo bago dumating ang mga dinastikong lipunan ng Ehipto. Sila raw ang nagdala ng sibilisasyon sa Ehipto, nagturo ng agrikultura, astronomiya, geometriya at iba pang mahahalagang kaalaman. Kung babasahin natin ang mga inskripsyon sa templo ng Edfu, maraming palatandaan na ang sinaunang Ehipsyo ay minana at ipinasa lang ang kanilang kaalaman sa pagdaan ng panahon sa halip na sila mismo ang lumika nito. Pati ang pagtatayo ng mga banal na monumento ay waring ayon sa plano at kaalamang pangkonstruksyon na ipinamana ng mga sinaunang nilalang. Para maintindihan ang mga pahayag na ito, mabuting balikan at pakinggan ang sinabi ng sinaunang Griego tungkol sa Ehipto. Kaming mga Griego, kung tutusin ay bata pa kumpara sa bayang ito na may tradisyong 10 ulit na mas matanda. At habang wala ni isa sa mga mahalagang alaala ng nakaraan, ay magtatagal sa aming bansa na itala at iningatan ng Ehipto magpakailanman ang karunungan ng mga sinaunang panahon. Maaari naming idagdag na tinitingnan ng mga historiador ang mga patunay na ito bilang mito o katang-isip na kwento na walang tunay na halaga. Ngunit ang paniniwalang ito ay nagmula sa isang malalim na hindi pagkakaunawaan sa makabagong pag-iisip dahil ang salitang mito ay nagkaroon ng ibang kahulugan kumpara sa ibinigay ng mga sinaunang tao. Ngayon, kapag sinabi nating mito, kadalasan ang ibig nating sabihin ay kwento o alamat, pero para sa mga tao noon, iba ang kahulugan nito. Ang mito ay salitang Griego na nangangahulugang salita, hatol o pahayag, kaya tumutukoy ito sa kwento o kasaysayan. Ayon kay Hesido, ang kwentong mitikal ay kasaysayang isinalaysay sa paraang tumata ng malalim sa isipan ng tao at nakakaapekto sa damdamin at pag-iisip.
Pinapatunayan ito ng karanasan at kasaysayan ng arkeolohiya. Sa loob ng maraming taon, halimbawa, inakala na ang lungsod ng Troya na inilarawan sa Iliad ay isang mitikal na lungsod kaya't ganap na likha lamang ni Homer. Noong 1831, natuklasan ng manlalakbay na si Heinrich Schliemann ang Troya sa kanlurang Turkey malapit sa Dardanelles gamit ang mga geographical na palatandaan sa Iliad. Hindi mo ba alam, Asclepius, na larawan ng langit ang Ehipto? Darating ang panahong mawawalan nito ng saysay. Kahit na ang mga Ehipsyo ay gumalang at naglingkod sa Diyos ng taos puso, magiging walang saysay at bisa ang ating banal na pagsamba. Ang mga Diyos, mga manlalakbay ng kalawakan, ay babalik mula sa daigdig patungong langit. Ang Ehipto ay iiwan at ang daigdig na minsan naging tahanan ng relihiyon ay mananatiling tigang, walang presensya. Ang hangal ay ituturing na matapang at ang masama ay kikilala ning mabuti. Tungkol sa kaluluwa at paniniwalang ito ay likas na walang kamatayan o pwedeng magkaroon ng immortalidad gaya ng itinuro ko, pagtatawanan nila ito at mapapaniwala pa nila ang sarili na kasinungalingan ito. Tungkol sa pag-iral ng mga sinaunang hari na nagtatag ng matandang kaharian, makikita natin ang mga bakas nito mula sa iba't ibang sanggunian. Halimbawa, may mga manunulat noong panahong klasikal na nagsasalaysay tungkol dito. Makikita rin sila sa Turin King List, isang sinaunang dokumentong Ehipsyo mula sa pagtatapos ng ika-11 o simula ng ika-20 dinastiya na naglilista ng 10 sinaunang pinuno ng Ehipto. Si Eusebio, ang Griegong historiador, ay sumipi kay Maneto, isang pari ng templo ng Heliopolis at tagapag-ingat ng mga sagradong talaan, na nagsasabing nagsimula ang sibilisasyong Ehipsyo noong 30,500 BCE, mas nauna kaysa sa opisyal na kronolohiya. At ang pagkakatatag ng sibilisasyong Ehipsyo ay ibinabalik sa mga unang hari na sinasabing namuno ng 13,900 taon. Sino ang mga Diyos o unang hari na nagtatag ng sibilisasyong Ehipsyo? Saan galing ang kanilang karunungan? Sila ba ay nilalang mula sa ibang mundo o tagapagmana lang ng nawawalang maunlad sa teknolohiya na sibilisasyon? Ang mga inskripsyon sa templo ng Edfu ay nagbibigay ng isa pang mahalagang pahiwatig. Ang mga Diyos na nagtatag ay sinasabing nagmula sa isang isla. Ang orihinal na tirahan ng mga sinaunang nilalang na ito ay nasa labas ng Mediterranean, ngunit dahil sa isang malaking sakuna, mabilis na nawasak ang isla. Sige, sundan natin ang pahiwatig na ito. Batay sa pag-aaral, may napakalaking meteorite na tumama sa daigdig 12,000-13,000 taon nang nakalipas at nagpagalaw sa aksis ng mundo ng 2,000 kilometro dahil sa lakas ng banggaan. Isang malaking sakuna ang yumanig sa mundo, nagdulot ng malalakas na lindol at pagsabog ng bulkan. Kasunod nito, tumaas ang dagat at binaha ang malalaking bahagi ng lupa sa planeta. Hindi na bago ang ganitong pangyayari sa mga nakakakilala sa mythological na kwento ng iba't ibang kultura, kahit pa ituring itong katang-isip ng iba. Isipin natin sandali na bago mangyari ang sakunang ito, merong isang maunlad na sibilisasyon sa ating planeta at itanong natin sa ating sarili, may mga palatandaan ba na sumusuporta sa kwentong ito? Pakinggan natin ang ikinuwento ni Plato na nakapunta sa Ehipto at nakilala ang mga pari, tagapang-alaga ng sinaunang karunungan. Ngayon, Timaeus, kalimutan mo muna ang mitolohiya at pakinggan ang isang sinaunang kwento. Matutuklasan mo rito ang mga nangyayari ngayon at ang mga naganap noon, pang matagal na panahon na karapat-dapat malaman. Sa lupain na nayon ay tinatawag nating Atlantis, may mga makapangyarihang hari na namuno sa isang malawak at malaking isla, pati na rin sa maraming iba pang mga kalapit na isla. Bukod pa rito, ang islang ito ay namumuno rin sa mga bahagi ng kontinente na nakapaligid sa ating tunay na dagat. Kaya noong panahong yon, may akses tayo sa buong mundo dahil ang ating dagat ay nasa loob ng mga haligi ni Hercules. At masasabi natin na ang tinatawag nating dagat na yon noon ay isang tunay na dagat. Ngunit si Platon ay lumalampas pa at inilalarawan ang isang mas naunang panahon na tinatawag niyang gintong panahon, isang panahon kung saan si Diyos Saturno ang namumuno bilang isang mabait na pastol. Sa gintong panahon, matagal bago pa nagtayo ng mga lungsod ang tao, namamayani ang kaligayahan, hindi pinapayagan ni Saturno na may tao na mamuno sa kapwa-tao at magdulot ng kawalang katarungan.
Ginamit ng Diyos ang parehong paraan ng pamumuno na ginagamit natin sa ating mga kawan. Bilang pinuno ng isang kawan, hindi mo inilalagay ang isang batang tupa o isang barakong tupa, kundi isang pastol, isang nilalang na kabilang sa ibang uri kaysa sa kanila na may mas mataas na kalikasan. U-Story, sa hangganan ng kaalaman, inilarawan ni Platon ang isang panahon kung kailan ang mundo ay pinamumunuan ng mga nakatataas na Diyos na ipinagkakatiwala sa mga Diyos na mas mababa o mga kalahating Diyos na nagkakatawang tao sa mga katawan ng tao ang tungkulin na turuan ang mga tao at akayin sila sa karunungan. Ang mga Diyos na ito ay tumatanggap ng tungkulin bilang mabuting pastol, ginagabayan nila ang sangkatauhan at hinahati-hati nila ang daigdig. Ito ang simula ng mga dinastiya ng mga Diyos. Para sa mga sumusubaybay sa channel, hindi na bago ito, nakita na natin ito sa ibang bahagi ng mundo at kultura. Ngayon, bumalik tayo. Bumalik tayo muli sa Ehipto at suriin natin ang katauhan ng Diyos na si Thoth. Si Thoth ay isang banal na nilalang na ipinanganak sa malayong bansa. Upang maging tiyak, isang isla na matatagpuan sa kanluran ng Ehipto at lampas pa sa kung ano ang kilala ngayon bilang kipot ng Gibraltar, ngunit may higit pa dyan. Ayon sa mga sinaunang teksto, isang araw ay sobrang nagdilim ang araw na natakot ang mga Diyos at, sa tulong ni Thoth, tumakas sila sa dagat papunta sa bagong lupain. Sa puntong ito, mapapaisip tayo kung ang mga Diyos na umalis sa isla ay mga taga-Atlantis. Marahil dahil sa isang pag-ulan ng mga meteorite na nagdulot ng napakalaking sakuna na sumira sa kanilang bansa at pagkatapos ay nakahanap sila ng kanlungan sa Ehipto, isang lugar na maaaring dati na nilang ginawa bilang isang protektorado at na sa hindi malamang dahilan ay nakaligtas sa pandaigdigang sakuna o kung saan ang mga mapanirang epekto ay mas kaunti. Malinaw na walang ebidensya na totoo ang lahat ng ito. Ngunit kahit sa pagkakataong ito, maaari tayong maghanap ng mga palatandaan. Sa mga inscription sa templo ng Edfu, binanggit ang unang panahon at may mga palatandaang nagpapakita na matanda ng sibilisasyong Ehipsyo. Batay sa na-decode natin mula sa inscription ng Edfu, maaari nating balikan ang kapatagan ng Giza at tingnan ito sa ibang pananaw. Maaring mas matanda ang dakilang piramid kaysa sa inaakala ng mga Egyptologist, lalo na kung isa sa alang-alang ang sakunang nangyari 11,000 taon na ang nakalipas. Ang dakilang piramid ay tiyak na itinayo pagkatapos ng petsang yon dahil hanggang ngayon ay tama pa rin ang pagkakaalay nito sa mga pangunahing direksyon. Hindi ito posible kung itinayo ito noon pa dahil tiyak na nagbago na ang posisyon nito dahil sa paggalaw ng aksis ng mundo. Ngunit hindi lang piramid ang mga kakaibang monumento sa kapatagan ng Giza. May isang kasong kiyak na nagpapatunay sa katandaan ng lugar, ang Sphinx. Alam natin na mas matanda ang Sphinx kaysa sa dakilang piramid. At ayon sa ilang pag-aaral, maaring tumugma ang edad nito sa unang panahong inilarawan sa Edfu. Noong dekada 90 napatunayan ni Heologong Robert Schoch na ang Sphinx ay hindi mas bata sa 10,000 taon. Ang mga palatandaan ng pagguho sa katawan ng estatwa ay malinaw na nagpapakitang ito ay nalantad sa matinding ulan o pagbaha na hindi maaring nangyari bago ang 10,000 taon na ang nakalipas, ibig sabihin bago pa natuyo ang kapatagan ng Giza. Tiyak na mas matanda ang Sphinx kaysa sa iniisip at maaring mas nauna pa ito sa sakunang nangyari 11,000 taon nang nakalipas. Bukod dito, kailangan pang idagdag ang isa pang mahalagang detalye sa kompleks ng Giza. Lumalabas ang mga ebidensya ng mas matatandang estruktura ng pundasyon at paghahanda kaysa sa mga piramide. Napaka-interesante ng mga estrukturang ito dahil ayon sa mga inskripsyon na matatagpuan sa mga templo, sinunod ng mga sinaunang Ehipsyo ang isang tiyak na plano ng pagtatayo, isang planong inisip ng mga Diyos at mahigpit nilang sinusunod. Napakadetalyado at eksakto ng planong ito kaya parang muling pagtatayo ng sinaunang lugar imbes na paggawa ng bago. Bilang suporta, maaari nating idagdag na sa ilalim ng mga kilalang estruktura sa Ehipto, may mga lugar at silid na pinaghihinalaang matagal ng umiiral. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, wala pang masusing pananaliksik na isinagawa tungkol dito. Babalikan natin ang paksang ito sa bagong video para ipaliwanag ang kahalagahan ng maaring natatago sa ilalim ng buhangin sa Ehipto. Sapat nang banggitin ang labirinto ng Meris na ayon kay Herodotus ay mas marangya pa kaysa sa mga piramide. May mahigit 3,000 silid raw ito at ayon sa mga Griegong manunulat, sa mga silid sa ilalim ng lupa maaring nakalagat ang labi ng sinaunang Diyos at mga orihinal na dokumento ng karunungan ng mga Ehipsyo.
Kung tatanggapin nating may naunang maunlad na sibilisasyon, mas nagkakaroon ng saysay ang maraming bahagi. Hindi na misteryo ang mga natuklasan tulad ng Göbekli Tepe, Gunung Padang at mga guho ng Cusco, Machu Picchu o Tiahuanaco. Kwento ng mga banal na nilalang na nagkatawang tao at naging gabay ng sangkatauhan. Makikita ito sa Ehipto kay Osiris, sa Creta kay Minos na tumanggap ng batas mula kay Zeus, kay Moises mula kay Yahweh at kay Viracocha sa sibilisasyong Inca. Ilan lang ito sa mga halimbawa at alam natin na mas mahaba pa ang listahan. Ang mga makikita ba sa mga sinaunang ebidensyang ito ay puro mito at alamat lang o nagpapakita ng mas komplikadong kasaysayan natin. Mula sa mga batong nagsasalita ng templo ng Edfu, bawat misteryo ay tila bahagi ng mas malaki at makakaugnay na larawan. Interesado kaming malaman ng opinyon ninyo? Isulat ito sa komento at babalik kami para pag-usapan pa dahil marami pa kaming gustong sabihin. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami.